Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, May 16, 2026, Saturday. Meron tayong bagong weather disturbance na minomonitor sa may timog silangan ng bansa at ipinapakita sa mga weather model na ito ang susunod na bagyo na dapat nating paghandaan. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong umaga, ang low pressure area na dating si Kaloy ay tinatayang nasa layong 980 kilometers sa silangan ng Central Luzon. At habang ang sistemang ito ay nananatili sa karagatang silangan, ang mas direktang nakakaapekto ngayon sa pinakadulong hilaga ng bansa ay ang frontal system na nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Kaya ang larawan ng panahon natin ngayon ay hati sa dalawang pangunahing galaw. Sa Batanes at Babuyan Island, mas aktibo ang ulap at ulan dahil sa frontal system, habang sa Metro Manila at sa karamihan ng bansa, mas nangingibabaw ang localized thunderstorm na pwedeng magdala ng biglaang pag-ulan sa ilang lugar. Para sa Batanes at Babuyan Island, inaasahan ng maulap na kalangitan na may scattered rains at thunderstorm at ang dahilan nito ay ang frontal system. Kapag frontal system ang usapan, madalas mas makapal ang ulap at mas may tsansa ng mas tuloy-tuloy na pag-ulan sa ilang oras, tapos pahina-hina at bumabalik depende sa posisyon ng hangin at pag-usad ng ulap-ulan sa paligid. Dahil ang ulan dito ay maaaring moderate hanggang paminsan-minsan ay heavy, posible ang flash floods at landslide sa mga isla at baybaying komunidad. Ang ganitong klase ng ulan ay pwedeng magdulot ng mabilis na pag-ipon ng tubig sa mababang lugar, lalo na kung magkakasunod ang buhos. Sa mga bahaging may matatarik na lupa o gilid na madaling gumuho kapag nabasa, mas tumataas din ang tsansa ng pagguho kapag matagal na nababad ang lupa. Para naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm. Ang dahilan nito ay localized thunderstorm. Ang ulan ay hindi magiging sabay-sabay sa lahat at hindi pantay ang lakas sa bawat lugar. Pwedeng may city o bayan na mainit at maliwanag, pero sa katabing area ay bigla ang didilim, iihip ang hangin at susunod ang buhos ng ulan na may kasamang kulog at kidlat. Sa mga araw na ganito, ang pag-ulan ay pwedeng mabilis at malakas sa maikling oras, tapos titila ulit. At kapag tumama ang severe thunderstorm, posible ang flash floods at landslides, lalo na sa mga lugar na mababa, mabilis bahain o sa mga rutang madaling mag-ipon ng tubig, pati na rin sa mga lugar na may matatarik na dalisdis kung saan mas madaling lumambot ang lupa kapag nababasa. Sa Metro Manila, ang ganitong setup ay kadalasang nakikita sa biglaang buhos na pwedeng magdulot ng panandaliang waterlogging sa ilang kalsada, lalo na kapag sumabay sa oras na maraming bumabiyahe. Sa ibang rehiyon, sa Luzon, Visayas at Mindanao, ganun din ang pattern, paisa-isa ang tama ng ulan, pero kapag tinamaan ng thunderstorm cell, pwedeng bumuhos ng malakas sa loob ng maikling panahon. Ngayon, dumako tayo sa hangin at kondisyon ng dagat. Dahil dito makikita kung saan mas magalaw ang karagatan. Para sa Northern Luzon, inaasahan ng moderate na hangin na mula northeast to north. Ang coastal waters dito ay moderate na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 2.1 meters. Ibig sabihin mas ramdam ang ihip at mas magalaw ang dagat sa hilagang bahagi, lalo na sa mga baybaying nakaharap sa open sea at sa mga rutang hindi sheltered. Para naman sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas, light to moderate ang hangin na mula northeast to north at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa karamihan ng lugar, mas kalmado ito kumpara sa pinakahilaga, pero may mga oras pa rin na pwedeng mas umalon, lalo na sa mga baybaying exposed sa direksyon ng hangin. Para naman sa Mindanao, light to moderate ang hangin na mula northeast to north at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa kabuuan, mas mababa ang alon sa Mindanao base sa forecast range, pero nag-iiba pa rin ang pakiramdam depende sa kung open sea ba ang baybayin o mas sheltered ang lugar. Isang mahalagang detalye sa ganitong wind setup, dahil northeast to north ang direksyon sa maraming bahagi, mas kapansin-pansin ang epekto sa mga baybaying nakaharap sa direksyong ito, lalo na sa hilaga. Kaya sa Northern Luzon, kung saan moderate ang hangin at moderate din ang dagat, mas mararamdaman ang alon at mas magalawang biyahe sa dagat kumpara sa mga baybayin na nasa light to moderate lang ang sea state. Habang sa Luzon at Visayas, nasa 0.6 hanggang 1.8 meters, mas mabago-bago ang pag-alon depende sa oras at exposure. At sa Mindanao, 0.6 hanggang 1.2 meters, mas madalas na mas manageable ang kondisyon, bagamat maaari pa ring maging magalaw sa mga lugar na open sa karagatan. Ngayon, tingnan naman natin ang extreme of temperatures at relative humidity para sa 24-hour period ending 8 p.m. yesterday.
Ang minimum temperature ay 28.2 degrees Celsius na naitala bandang 5 o'clock AM at ang maximum temperature ay 36.1 degrees Celsius na naitala bandang 2 PM. Mainit ang tanghali at ang ganitong init ay nagbibigay ng mas mataas na energy sa atmosphere. Kaya mas pabor ang pagbuo ng localized thunderstorm sa ilang lugar, lalo na sa hapon kapag nagsimulang magtipon ng ulap. Pagdating sa halumigmig, ang maximum relative humidity ay 77% na naitala bandang 5 o'clock AM at ang minimum relative humidity ay 43% na naitala bandang 3 o'clock PM. Ibig sabihin, mas mamasa-masa ang hangin sa madaling araw, tapos habang umiinit ang araw, bumababa ang humidity at mas tumitindi ang init sa pakiramdam. Sa ganitong kombinasyon, karaniwan na may mga oras na mainit at medyo tuyo-tuyo ang pakiramdam sa tanghali. Tapos kapag nabuo ang thunderstorm, pwedeng biglang bumuhos ang ulan sa iilang area at pagkatapos ng ulan, babalik ang mas maalinsangan na kondisyon. Ngayon, balik tayo sa low pressure area na dating si Kaloy na nasa silangan ng Central Luzon. Sa latest tropical cyclone threat potential para sa week 1, ngayong araw hanggang May 20, sinasabi na si Kaloy ay patuloy na humihina bilang low pressure area o TC-like vortex, TCLV, at inaasahang magdi-dissipate sa loob ng week 1. Ibig sabihin, base sa projection, ang kasalukuyang sistema ay papahina pa at mawawala ang organisasyon sa loob ng window na ito. Kasabay nito, may isa pang TCLV-1 na inaasahang mabubuo sa pagitan ng eastern boundaries ng TCAD at TCID na may low probability of TC formation sa week 1. Meaning habang humihina at nawawala si Kaloy, may binabantayang bagong disturbance sa mas malawak na silangang bahagi ng region, pero sa week 1 window mababa pa ang tsansa na umabot ito sa ganap na tropical cyclone formation. Para naman sa week 2, May 21 hanggang May 27, sinasabi ng forecast na ang TCLV-1 ay kikilos patungo sa eastern boundaries ng PAR at TCAD at low likelihood pa rin ng TC development sa week 2. May senaryo na mas lalapit ito sa eastern side ng PAR boundary, pero base sa kasalukuyang outlook, mababa pa rin ang confidence na lalakas ito bilang ganap na bagyo sa window na iyon. Sa long range outlook naman, gamit ang ibang weather model, sa mas mahabang tanaw, nakikita ang development ng kasunod na sistema. Posibleng maging bagyo at sa ilang simulation ay posibleng maglandfall o tumawid sa bansa. Sa ngayon, dahil malayo pa ang window, marami pang pwedeng magbago sa mga datos, lalo na sa eksaktong lakas at direksyon. Pero ang mahalagang punto dito, kapag may ganitong pag-uulit ng signal sa iba't ibang model runs, tumataas ang posibilidad na may development nga sa silangan. Ang pinaka nagbabago na lang habang papalapit ang petsa ay yung detalye ng track at intensity, kung saan dadaan ng mas malapit, kung gaano kabilis at kung gaano kalakas. Kaya sa puntong ito, ang mas malinaw ay may mataas na posibilidad ng development sa silangang bahagi ng bansa sa long range, pero hindi pa tiyak ang magiging direksyon at lakas habang malayo pa ang mga araw. Balikan natin ang kasalukuyang mararamdaman ngayong araw at bukas dahil ito ang pinaka-practical na picture sa ngayon. Sa extreme northern Luzon, frontal system ang nakakaapekto kaya ang Batanes at Babuyan Island ay maulap na may scattered rains at thunderstorms at may pagkakataon ng moderate to at times heavy rains. Sa Metro Manila at sa karamihan ng bansa, localized thunderstorm ang driver kaya partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm ang posibleng maranasan. Sa dagat, mas magalaw sa northern Luzon dahil moderate ang hangin at moderate ang dagat habang mas light to moderate ang sea condition sa Luzon at Visayas at mas mababa ang sea range sa Mindanao. Base sa forecast,